si Cap, magre-react yan. E paano ba naman? Pinagkakalat nila. Di ba si Boss B daw ang mastermind, mga kapsat? Pinagkakalat nila Maharlika, no, mga banateros, no? Lalo na yung mga bumabanat ng 13 anyos. Diyos ko Lord Rudy. Ibang klase talaga, no? Shout out, Mi Rodrigo, Leonida, Negrilo, shout out. Infinite Stream from Cebu, shout out. Ninita Umali, shout out. At sa mga bagong pasok, syempre, shout out po sa inyo lahat, mga kapsat. Okay. Okay na to, wag na natin paligoy-ligoyin. Pero teka lang, wait lang ha. Galit na naman eh. O, ito mga kapsat. Ayun, no? Mga DDS vlogger, puto guys, mastermind yan, si Boss B. Naka po, mastermind na si Boss B. Na pinapakalat ang mga garapatang DDS. Ang mga DDS ang panay kasinungalingan at paninira. Eh, Boss B, tama na! Naka po. Sino ba si Boss B? Ha? Kilala niyo ba yun, maestro? Dito lang ako sa Gedli, makaturturog ako. Sige lang, madam, okay lang po, salamat. Sino si Boss B? Ma'am Ninita, si Boss B, siya daw yung mastermind sa pangyayari kay ni Ma'am. Ha? Kasi daw, yun nga tungkol na naman sa pera. Parang sinasabi ni Maharlika, di ba? Pagkano? Boss B. Alamas ba dito? Boss B mastermind. Yung type din lang, Boss B mastermind. Ako dami na nag-share. O pati, ito vlog di Kwanto eh. Si Boss B ang mastermind sa kay Mima case, sabi naman dito. Ito YouTube ni Kwanto. Shinare lang ni Lia. Content ni Kwanto ni Chris Polo kanina to. Ginamit pa talaga no, putragis si Pikwa, si Nyolo. Diyos ko Lord Rudy. O ito, nagpapakalat sa rin to. Lahat. Sige, re-reveal ko na. Oh. Pero in fairness, inamin nyo ha. Inamin nyo na talagang may Boss B. Diba? So, eto, unahan ko muna. Unti-untiin ko lang na sobrang yaman. Sino? Si Boss B? Natatandaan nyo yung inilabas ni Senator Amy Marcos na pinoplan. Yung sekretary ang humaharap sa kanila at ibang mga galamay. Walang silbi talaga ito pag nagsasalita ito, no? Pagkis talaga. O siya? Kap? Lawin natin si Kap ninyo. Pagpasensya nyo na si Kap ninyo. Ito kasi pinapakalat nila. Ito, i-shortcut ko na. Ito mga garapatang to, pinagkakalat nila. Si Boss B daw, si Boss ninyo. Ninyo Barsaga. Kaya tumatawag din ko, pinagkakalat ng mga DDS. Ako yung si Boss B. Putragis. Ngayon, sinapalpal na sila ni Tad. Oh, Boss B, magsalita ka na nga lang. Teka lang. Nandiyan ba si Kap, nandiyan ka ba? Paramdam ka lang dyan sa chatbox ka pa. Boss B, baka naman. Diyos ko po, Rudy. Oh, ito to, latest niya. Okay, paslak tol. Dito ka na sa Buenas. Secure at legit. May 24/7. Ni TIL doon sa isang babaeng araw po ng Friday. Mga kaibigan, Friday sa mga ngayon. first timer lamang, ngayon lamang po nagawi at ngayon lamang po nakapasok dito sa ating live sa mga ayaw pong makarinig ng mga salitang putang ina ninyo dahil putang ina ninyo naman talaga. Aray Mga ko po. bobo kayo, mga tanga, inutil. Wag na po kayong manood dito. Ha? Lagi nyo pong tandaan, lahat ng sasabihin ko po sa inyo ay purong katotohanan, mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Kayo pong mga basher, kayo pong mga bobo at mga tanga na napaniwala sa mga fake news. Paalala po ito. Gorilla talaga. Ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel. Paalala sa inyo. Okay. Mga kababayan, unang-una at sa huli, pag kailangan nyo po ng fake news, nandyan po sila Pyra Lucas. Lagi nyo pong tandaan. Tama. Kuda ng kuda. Pero nakakatawa po dito mga kaibigan. Meron siyang kaibigan na malapit sa kanya, umari niya na isang congresswoman na sangkot sa flood control. Pero ang bunganga ni Pyra, sarado po. Sarado po ang bunganga ni Pyra.
doon sa isang babaeng sangkot sa flood control. Iskandal. Bakit kaya? Meron ka bang nakukuhang pakinabang? May nakukuha ka bang pakimkim? Kaya katahimik, buha ka ng inamukang alik ang babaeng matandang masunda ka? Ha? Nagtatanong lang, Aling Pyra. Sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, conflict of interest doon sa kaibigan mo na sangkot sa flood control na congresswoman. Tahimik lang Oh, yan. Walang... Bakit tahimik ka, Pyra? Bakit hindi mo magawa, ngumaungaw, patikusin yung kaibigan mong congresswoman? Kasi may natatanggap na payola. Simple lang! Pag hindi ka nakikinabang, kinukudaan mo, nginangaw-ngaw mo. Pero pag may natatanggap ka, putang ina mo ka, daig mo pa ang sarado ang bunganga, ganyang ka kagaga, Pyra Lucas na luka-luka. Ha? Lagi mong tandaan, ngayon at magpakailanman, putang ina mo, araw-araw, Pyra. Ha? Masyonda ka na nga, kulang ka na nga sa iyot. Putang ina ka kasi amoy lupa ka na, di ka nata naguhugas ang bulbul mo, pati ng puki mong mabantot, putang ina mo ka. Pero mga kaibigan, dito tayo sa good news. Sa mga taga-Caloocan po, ako po, napakaswerte nyo po talaga. Dahil meron kayong isang mayor na totoong nagmamalasakit sa pamumuno po yan ni Mayor Along Malapitan. Biruin mo, yung mga kabataan ng Caloocan, talagang... Boss B, nasan ka na? Sasagutin ko kayo ngayon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ha? Bibigyan ko kayo ng oras. Ako daw si Boss B. Nasa akin daw ang 2.5 million. Putang ina. Music nga. Music nga muna tayo. Ang mga kawawang basher na tanga na gumagawa lang ng content para lamang may maipakalat na kung ano-ano. Natatawa na lang. Boss B, balato naman dyan. Ha? Billion-billion yan eh. Ikaw naman, Boss B. Putang ina, dami nag-PPM sa akin ng mga kaibigan ko. Kap, ikaw pala si Boss B. Sabi sa akin. Kap, ikaw pala si Boss B. Nako ba? Ikaw pala si Boss B! Okay, music tayo! Para sa mga Nako, basher na takot copyrighted mo. pa. Boss B, copyrighted. Ang libangan ay magsalang kaaway. Alright! Alright. Lang kukura. Una pa pang lait sila. Yung. Sasabihin na pangit ka, salamat namang mas pangit sila. Sobrang makakapal ang mukha, piling magaganda. Ang kawawang bashers. Paglabot ng masaya at pagsusulputan na sila. Yeeha! Ang kawawang bas, ang kawawang bas. Di lang yan nag-isa Samba. Nanautan talangka. Saan nga si Boss B? Okay, narinig niyo yun? Ang mga Kapkat. basher na tanga at bobo ay mga utak talangka. Ha? Tanggapin nyo yan sa katotohanan, mga putang ina ninyo. Okay, banat, Boss B. Iskal na mga basher sa ilang ganda. Fast forward. Pero sabi ko nga po, sa aking pagsasalita doon sa huling lamay o huling borol, ako'y naniniwala na ang isang tadhana, kahit anong iwas natin, Pwede mo rin ibahin Oy. yung color, ah. Inaharangan tayo ni Captain nyo. pag tayo ay kukunin ng Diyos sa magandang paraan, sa hindi magandang paraan, kung ano man ang mangyari sa ating buhay, yan po ay nakasulat na. Yan po ang paniniwala ko. Yan po ay nakasulat sa ating talambuhay. Yan po ang paniniwala ko. Yan po ay hindi, kahit may kumontra, wala akong pakialam kasi yun ang paniniwala ko sa buhay. Kung oras mo na, oras mo na. Wala kang magagawa. Kahit anong yaman mo, kahit anong pag-iingat mo, kahit tad ng security ka, bantay ka, pag ang Diyos ang kumuha sa'yo, walang magagawa ang lahat ng nasa paligid mo. Now, nung nandoon po ako unang gabi, okay, pangalawang gabi, meron kaming pinag-uusapan ni Nico David. At yung pinag-uusapan namin ni Nico David, ito po ikikwento ko sa inyo. Nagkakamustahan lang po kami. Nagkakamustahan kami. Siyempre, nasa harapan namin si Senator Rapi Tulfo. May mga kumakalat kasing video na nagbubulungan kami. Nagbubulungan kami ni Nico David. Siyempre, yung area pong yun,
kulog po yun, kulog. As in, para ka nakakulong doon sa isang kwarto, na kung saan doon po ginanap ang burol ni Mema. Bibigyan ko lang po kayo ng ideya para po yung mga tanga na gagawa na lang ng content at kung ano nang palalabasin doon. Magkaroon ng basagin mo, konting Kap. ideya. Basagin Mga tanga mo. mga to eh. Nagkikwentuhan kami ni Nico David. Siyempre, normal na mag-uusap kami na magkakalapit ang mga mukha namin, magaganyan. Ngayon, ang daming kumakalat na sinasabi, ito pala! Ito pala si Boss B. Nagkataon B ako. Kaya nga po kung mapapansin nyo po nung huling lamay, huling burol po ni Mema, sinadya kong suotin yung ganitong kulay na damit at ganitong t-shirt. Napakita ko po sa inyo yung huling suot ko po doon sa huling burol. Ito po yung huling sinuot ko doon sa burol ni Mema. Ito po. Dahil nga, nakita ko na yung mga posting ng ibang mga ungas. Yan. Boss, yan po ang sinuot ko. Alam niyo kung bakit yan po ang sinuot ko nung huling lamay, huling burol? Kasi Lunes, may nakikita akong posting na Boss B daw. Miyerkules, ay Martes, may nakita na naman ako na mga ganon. Lalong nagkaroon sila ng init sa akin, sa posting nila sa akin, ako pinaparatangan na ako daw si Boss B. Nung lalong nagbubulungan kami, may mga kwento doon, mga comment. Alam niyo po, totoo lang, naaawa ako sa inyo. Sa inyong mga vlogger na gumagawa ng content na hindi nyo naman alam kung ano ang pinag-uusapan namin ni Nico para lamang kayo ay may content, gagawa kayo ng eksena. Gagawa kayo ng kwento para lamang may content. post. At bilib ako sa mga vlogger na ito. At totoo lang, bilib ako. Sa sobrang katangahan ninyo, kahit alam nyo sa sarili nyo, yung mga post nyo, wala na sa lugar at wala na sa katotohanan, inaninindigan ninyo sa pagiging fake news. Ganyan nyo ipinapakita na mga tanga kayo. Una, may nakita akong mga post, ang pinapasaringan, yung mayor ng Caloocan, dinikit ang pangalan ni Mayor Along Malapitan. Samantalang nandoon sila. Nung nagdadalamhati rin doon, nagbigay sila ng huling respeto. Pangalawa, dinikit ang pangalan ni DILG Secretary John B. Cremulya. Nakakatawa. Dinikit ang pangalan ni Chief PNP Police Director General Jose Melencio Nartates. Dinikit din doon na kahit walang katotohanan. Di ba tayo masaya yung magpakalat ng mga fake news na hindi man lang kayo nag-isip? Ang sabi ko nga nung mga una, nung nangyari kay Mema ito, huwag tayo munang magsalita in larangan, in sa social media. Hantayin natin ang resulta ng ating mga kapulisan. Kung ano ang magiging inilabasan ng kanilang investigation. Pero ito, aminin natin o hindi. Nung panahon ng burol ni Mema, trending talaga. Totoong trending. Trending. Kasi kita nyo, nagpakalat ng mga kung ano-ano. May mga pumuntang politiko, may mga cabinet secretary, may pumunta. Pero, ang nakakatawa, itong mga opisyal ng government, mga elected official na pumunta doon, o mga pangkaraniwan taong kababayan natin, katulad ko, pangkaraniwan, pumunta doon, hindi kung bilang kung ano ka, bilang pagrespeto, sana mayapa na si Mema. Nilagyan ng kahulugan. O ayan na ang mga sponsor. Nandyan na ang mga boss. Para lamang may maikuda. Para lamang may maigawang content. Alam niyo sa totoo lang mga kaibigan, pag ikaw talaga gumawa ng content in social media, at lalo ang title mo ay kakaiba. Kakaiba ang title ng yung video, kahit hindi makatotohanan, yung mga tanga, ang bilis mapaniwala. Totoo lang! Ganyang katanga ang ibang kababayan natin. 99 pesos. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Like and subscribe tayo, Mapsat. Salamat po. Yan, dahil nga trending. Alam nyo, totoo lang sa akin, sabi ko nga, walang epekto yung mga ganyan. Negative, positive, na posting again sa'yo, publicity is publicity. Ganyan ang takbo ng ating larangan ng social media. Agree, Pilita. Alam nyo, Agree. doon sa mga nagsabi na pumunta daw si ganito, si gano, sila Rapi Tulfo, si Secretary Benhur Abalo, si Yusek Undersecretary Claire Castro, si Atty. Larry Gadon, si dating Senator Antonio Trillanes, si Senator Risa Hontiveros, at yung mga ibang personalidad na pumunta doon na nilagyan nyo Yung ng kulay. mga caption na yun daw ang mga nasa likod ni Mema. Alam nyo, natatawa na lamang po ako. Totoo lang.
natatawa na lang ako. Lalong-lalo na dito sa mga nagpo-post na kung ano-ano. Alam niyo, sa totoo lang, doon sa mga nag-post, may utang na loob kayo kay Mema. May utang na loob kayo. Bakit? May utang na loob kayo, mga puki ng ina ninyo eh. Bakit yung nasabi may utang na loob? Kung hindi namatay si Mema, at wala yung mga taong yan, wala kayong iko-content, mga buwaka ng ina ninyo. Kaya magpasalamat kayo kahit sa huling sandali kay Mema, magpasalamat kayo dahil meron kayong nagawang posting na kahit na fake news, kumikita kayo, mga buwaka ng ina ninyo. Di ba? Kayo yung mga timawa na mga patay gutom na atat na atat makakuha ng media knowledge, ng social media knowledge for the views kahit alam nyo na walang katotohanan. Ganyan kayo katanga. Nung isang gabi nga, kasama namin yung CICC sa pamumuno ni Undersecretary Aboy Paraiso, yung nagte-take down ng mga Facebook account. Baka nga mamaya, makapunta ako sa kanya mamaya, o mga next day, pupunta ko eh. Iaano ko yung mga ibang account sa kanya para naman mapashutdown ang mga buwaka ng inan to. Okay, go Cap. Go. At take note, alam nyo, hindi kayo nakakatulong. Hindi kayo nakakatulong. Lalong-lalo na yung mga pumunta ron ng mga ilan mga vlogger na hindi namin kilala. Alam niyo po kami, nila Mema, magkakaibigan kami. Normal po yan eh. At hanggang ngayon, may mga kaibigan pa rin ako dyan sa DDS. Hindi na lang kami nagpipicturan. Kasi pag nagpicturan kami ng mga ibang DDS vlogger na nakikita-kita kami sa labas, na nagko-copy-copy kami, na naglalans kami, magiging issue yun sa hanay ng mga tanga, ng mga bobong DDS. Magiging issue. O ba't magkasama kayo ni Kalbo? Kaya sinasabi ko, huwag na tayo doon magpicturan para hindi ka mapag-isipan ng kung ano ng mga katangahan, ng mga kagrupo mo dyan. Alam niyo po, dito sa amin, sa mga sumusuporta kay Pangulong Marcos, unang-una sinasabi ko, kahit na sinong maupong Pangulo, doon ako susuporta. Dahil nakaupo yan. Nakaupo. Binoto ng majority ng Pilipino. Ako, hindi po ako bumoto kay Pangulong Marcos. Sino ba nagtulak sa amin para suportahan si Manila Mayor Isko Moreno noong 2022? Hindi ba kayo din mga nakapalibot kay Pangulong Duterte noon? Ngayon, nagsalita si dating Pangulong Duterte nung pagbaba niya sa Malacanang, tulungan, suportahan. Sinunod ko! Nung sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno, tapos na, nagdesisyon na, nagpasya na ang majority ng Pilipino, magkaisa na tayo, tulungan na natin ang papasok na bagong administrasyon. Bilang supporter, sinunod ko yan. Ngayon, meron tayong mga ilan-ilan na mga vlogger, na mga tangat, bobo. Ang gusto ata nito ng mga to, magkalat tayo ng lagim, magkalat tayo ng gulo in social media. Gaano ba ka-perfecto kayo? Gaano ba kayo ka-perfectong mga buwaka ng ina ninyo? Lalong-lalo na yung puki ng inang matapil ang bunganga na mukhang gorilya na si J. Guevara. Tanginan to, sa huling sandali, pinakikinabangan mo pa rin naman si Mema. Huwag ka magtaka-impokrito, ina ka. Kayong mga DDE sa bumabakpak kay Mema, bakit? Nainggit ba kayo? Dahil pinuntahan siya? Pinuntahan siya ng mga personalidad? Dapat kung nainggit kayo, magpakamatay muna kayo, baka puntahan din kayo ni Sara. Baka puntahan kayo ni Robin. Baka puntahan kayo ni Cayetano. Ganyan kayo katangat, mga bobong hinayo pa kayo. Tapos sasabihin nyo sa mga posting nyo, ako daw si Boss B. Putangin na yan. Ako daw si Boss B. Paldo! Ang alam kong boss lang, si Boss Mike. Pero hindi letter B yun. Ang tawag lang namin kay Mike, Boss Mike, dahil yun ay sa tawagan lang. Pero hindi namin boss si Mike Cervera. Hindi namin boss si Mike Cervera, para malinaw ko sa inyo. Si Mike Cervera ay marunong lang makibagay, marunong makisama, at marunong makikapwa-tao. Yun. At higit sa lahat, si Mike Cervera, siya rin po ang isa sa mga tumutok para mag-handle ng maayos na burol ni Mema. Siya po ang nag-ayos ng maganda at may masasabing disente. Kaya, halos ilang gabing nagpuyat si Mike dyan. Narangan tayo. Sige, banat. Boss Mike, Boss Mike. Same effort? Boss B. Sa Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang. Shoutout, Daisy Carta. Ilang gabing nagpuyat, nagtyaga, dahil hindi niya iniwan ang kaibigan na si Mema Alicia. Pero itong mga buki ng inang to, na walang ginawa,
kuda ng kuda, gumawa ng mga fake news, utang ina ninyo, ikakayaman nyo ba yan? Yung mga pinagpo-posting ninyo, na akala nyo ito naman mga tanga, kung titignan mo nga, putang ina, natatawa ako at naaawa ako sa kamang-mga ninyo Ha? Ano bang naiingit nyo ba sa akin? Ano bang kinakaingit nyo sa akin? Na baklang kalbo ako? Huwag kayong maingit sa akin, mga buwakan ng ina ninyo. Ako ay isang simpleng vlogger lamang. Ha? Simple lamang ako. Wala dapat kayong ikainggit sa akin, mga buwakan ng ina ninyo. Mga hinayo pa kayo. Ang ina ninyo, kung gwapo kayo, chuchupain ko kayo, pero mga mukha naman kayong aso. Kayong mga nasa DDS. Mas lalong-lalo na ba itong buwakan ng inang si Banat Bay? Kung makakuda. Kung tang-inan to, isa rin tong suwapang. Tang-ina ka. Oy, Byron. Bago ka makisaw-saw sa usapin kay Mema, tignan mo muna sarili mo, bugin ng ina mo. Tignan mo muna sarili mo, buwakan ng ina ka. Sige, banat ka. Tang ina mo. Tignan nyo, yung isa pang Byron MDGE Music, from US. Nung may nangyari kay Mema, pumunta. Pagpapakita ng huling respeto. Binabakbak nyo si Mema, patay na yung tao. Makakaribat ba yun? Makakapagpaliwanag ba yung taong patay na? Shout out, Ma'am Arda yan. Good evening. Paidedepensa niya ba sarili niya na patay na yun? Ganyan kayo kagunggong, mga buwakan ng ina ninyo. Pati yung patay, gusto nyo pagkakitaan. Mga putang ina ninyo. Pakalat yun ng pakalat ng kung ano ng mga pinapakalat nyo. Tapos itong mga tanga naman, na mga nanunood doon, paniwalang mga hindot. Ang ina ninyo. Hindi ba kayo nahiya? Ganyan kayo kamangmang, mga buwakan ng ina nyo. For the views, for the content. Ang ina nyo. Banat ka. Parang ito babalikan ko yung alaala ko. Nung unang-unang labas namin bilang mga political vlogger, alos ang kasabayan ko nun. Si Dimata. Yan, si Dimata. Mga kasabayan ko yan sa political vlog. Wala pa yan, Banat Bay, wala pang Mocha, wala pang Maharlika. Kami pa lamang. Eben Dimata. Yan, kami ang mga original na mga political vlogger noon. Yung pauso pa lang yung mga pagbablog-vlog ng mga politika. Kami pa lang. Hindi ganyan kami kung magbakbakan sa vlog. Hindi kami ganyan may magpapasaringan. Tangina. Ano nangyari kayo sa mga political vlogger? Dati may respetuhan ang mga pagiging political vlogger. Yan, kami nila Percy Lapid. Kami yung mga nauuna Kami yung mga kaunahan ng mga vlogger ang sinundan na ng mga kung sino-sinong mga natuto lamang maggaw-ngaw sa cellphone na naka-live. Putang ina, inako nyo ng vlogger kayo. Inako nyo na, mga buwakan ng ina ninyo. Alam nyo, minsan, maging totoo tayo. Ako, ang ipagmamalaki ko as political vlogger, never akong nag-monetize. Never akong naghingi ng palipad. Kita nyo yung mga live ko, walang sign of dollar. Wala. Kasi, kung ano ang gusto kong sabihin, kung ano ang gustong sabihin ng bunganga ko in social media, ay sasabihin ko. Hindi kagaya ng mga ibang naka-monetize, kailangan sumakay sa trending. Kailangan sumayaw sa tugtog kung ano ang hit sa social media. Ganyan ang iba. Para lamang may masabing mai-content, mga buwakan ng ina ninyo. Uulitin ko, lahat ng anong pinagbabato nyo kay Mema na patay na sa mga sandaling ito ay walang kwenta. Bakit? Makakaribat pa ba yung tao? Makakasagot pa ba yun? Hindi na. Ngayon, ano yung mga pinagkukuda ninyo? Puro fake news. Kung may nakakakilala man kayo ng Mema, mangilan-ngilan lang kami. Dahil kami ay mga nakasama ni Mema. Kami ay nakakausap ni Mema, kami ay nakakahalubilo ni Mema, kami ang mga nakakakilala sa kanya kung ano ang pagkatao niya. Tandaan nyo sa ating mga political vlogger, hindi tayo artista. Huwag tayo magpiling ng mga artistang mga buwakan ng ina ninyo. Uulitin ko, yung nagsasabing ako si Boss B, sa mga posting ninyo, magkikita-kita tayo sa tamang lugar.
Sa tamang venue tayo magkikita-kita, mga buwaka ng ina ninyo. Paktay kayo. Uulitin ko sa inyo, malaki akong maningil sa legal na paraan. Paktay kayo. Sasabihin ko sa inyo, magkikita-kita tayo, panindigan nyo. Kasi nasabi nyo, ako ang Boss B na sinasabi ninyo mga putang ina ninyo, na kinukunik ninyo yung pangalan ko dyan. Tang ina ninyo. Ha? Magkikita tayo, dadayo kayo at dadayo kayo. Sa tamang dadayuhan nyo para dumalo kayo. Sa tamang forum, mga buwaka ng ina ninyo. Papuntahin mo dito sa Baguio. Cup ninyo. Diyos ko, Marudi. Ha? Dahil yung ibang mga posting ninyo, sinasala na rin natin. Ha? Padadayuhin ko kahit pasasakitin ko mga ulo nyo. Mga indot kayo. Alright. Okay na tayo. Salamat. Cup ninyo. Barstaga. Babsat. Pinaalam ko to sa kanya. Cup ninyo, pairam ako ng video mo. Tumatawa lang siya. Ibig sabihin, okay lang. Paano ba naman? Kasi pinagkakalat na mga garapatang to, mga kapsat, no? Pinagkakalat nila na si Boss B daw ito. Kasi nga si Boss B daw yung mastermind na pinagkakalat talaga nila Marlica, nila mga banateros. Talagang gagawa sila ng kwento at mga fake news nila. Sumasakay talaga sila putlagis. O siya, magdalawang subtopic lang tayo kasi mag-alas 12 na, no? Magdalawang subtopic lang tayo. Total, naka-live naman tayo kanina. May malapad. So, okay na yun. So, dalawang subtopic lang. Punta natin si Professor Antonio Contreras. Countdown tayo in 30 seconds, mga kakapsat. Here we go.